Hi, good afternoon. Ang topic natin for PRE2, Auditing and Assurance Concepts and Application 1, Notes Receivable. Okay. Notes Receivable, ito yung supported na promissory notes. Familiar na tayo dyan. Punta tayo sa valuation. Sa valuation, ang consideration natin, if it is within 12 months, face value ang kanyang valuation. Pero kung siya ay beyond 12 months, present value. So, hindi natin i-consider kung siya interest bearing or non-interest bearing. Kasi kung siya ay kung ating nominal rate or yung stated rate ng promissory note ay equal naman sa effective rate or yung actual rate in intrinsic dun sa negotiable instrument, equal lang yung present value at saka face value. So, ibig sabihin, kung ano yung face value, yun na rin yung kanyang present value kung equal. If it is an interest-bearing note, hiwalay ang payment. Hiwalay pa ang payment or collection, yung makukolekta natin for the interest earned dun sa face value. Unlike pag non-interest bearing, inclusive na of the interest yung face value. So, explain natin further. Okay, so receiving 100,000. So, i-review tayo ng time value of money. Yung maka-receive tayo ng 100,000 today is different on receiving 100,000 after 1 year. Bakit? O i-consider na lang natin, what if makaka-receive tayo ng 100,000 today? So, ano yung pinakang accessible sa atin na way para mag-invest? So, as of today, yung pinakang accessible na nakita ko na may maganda na ring rate in compare dun sa mga banks ay yung GSave. GSave, kung saan nakapartner si GCash, yung Globe, sa CIMB Bank, bangko siya. So, 3.1% inclusive of tax. So, kung net of tax times 80%, 20% kasi yung final tax. So, yung net ano natin dyan ay 2.48% net of tax. So, yung periodic collection na lang interest natin dyan ay monthly, pero hindi natin i-consider yun para sa computation natin. So, meaning, pag naka-receive tayo today ng 100,000, iba na yung value niya after 1 year. So, 100,000 kasi mag-e-earn na siya ng interest. Basta lumalampas yung time, nag-earn tayo ng interest. So, yun yun. So, once na ini-unbank natin siya from GSave, so pwede kayo mag-download nitong app at itry nyo yung GSave para at least makita natin yung interest rate. So ito wala naman siyang minimum deposit, walang minimum maintaining balance. So mag-earn pa rin siya ng interest rate. So yung interest per day, nag-earn na siya ng interest. Basta even dun sa ibang platform, even seconds, nag-earn na ng interest. Kasi yung interest ay bayad for the time lapsed para dun sa amount na ipinahiram natin. So, in case sa GCash, sa GSave, mag-earn tayo ng interest doon. As long as andun sa GSave account yung ating pera. Pero pag kinolect na natin siya, or na-encash natin siya, or nilagay natin siya sa GCash, hindi na siya mag-earn ng interest. So, okay. So, compute natin.
magkano ang interest yan? So, 2.48%, naka-receive tayo today 100,000. So, 100,000 times 0.031 times 0.8. So, 2,480 within 1 year. Binabayaran tayo nakaka-receive yung GSave account natin ng amount every month. So, hindi ano yan. Yung kinumpit natin kasi, pang buong 1 year na. So, hindi na natin consider yung compounding niya per month. So, to simplify the computation, annualize na lang natin. 2.48. So, pwede rin naman natin i-compute yung annual rate. Kaso sa case na to hindi na, para masimplify nga natin. Okay, so yung 100,000 natin today, iba na yung value niya kasi every month, hanggang mabuo yung 2,480 plus yung compounded rate niya. So approximately 102,480 yung future value niya hanggat nasa GSave account mo siya. So meaning, kung na-receive mo na yung 100,000, nag-earn na yung interest dahil dun sa time na nag-lapse. As long as naglalapse yung time, may ma-earn tayong interest. Okay? So, 102,480 na. So, may additional na tayong interest income. So, meaning, kung 1 year pa natin yan ma-receive, kung 1 year pa, so, ibig sabihin, i-discount natin siya para maging 100,000 siya after 1 year. So, ito sa case na ito, ngayon na natin natanggap 100,000, magiging siyang 102,480 dahil sa interest. So, kapag nagbibigay tayo ng panahon, ng time, nagkakaroon ng interest. So, alam nyo na? Okay. So, try naman natin. So, ang tawag dyan ay compounding. So, kung taon-taon yan, kukumpitin natin, pataas ng pataas. Pag sinabing compounding, pati yung interest nag-earn. Pero, pag i-compute natin ay from the future pa, kukuhanan natin yung value niya, pabalik, magkano siya today. Sabihin natin, same discount rate yung gagamitin natin. So, punta tayo sa next example. 100,000. Dapat may 100,000 na tayo as of year 1. So, magkano yung interest supposed to be? So, ibig sabihin, yung ma-receive natin 100,000, may kasama na diyang interest. Kasi bakit? May time na kasing involved. As long as naka-involve dyan sa amount na yan yung time, or hindi inihiwala yung interest, inclusive ito ng interest. So, 100,000 divide 1.0248. Okay. 100,000 divide 1.0248, yung 2.48% yung net of tax. So, 100,000 divide 0.248, 97,580.02. So, meaning, ang value lang talaga nito sa atin kasi ma-receive pa natin siya after a year, today is 97,580. Kasi, yung difference niya times 0.0248 equals 2419.98 ay yung interest. So, ibig sabihin, dun sa 100,000 na ma-receive natin, meron na yung interest. So, aalisin natin siya kasi as of today, dahil hindi pa naglalapse yung time, dapat wala pang interest. Pag naglaan ka na ng time, or lumilipas na yung mga time, tsaka ka lang entitled sa interest. So, yun yung purpose nung interest natin. Kaya, pag sinabing non-interest bearing, 0% yung nominal rate, walang nakastate. Pero, intrinsic, dahil maglalapse yung time for a period longer than 12 months, involved na ang interest. Okay? Kaya, kailangan natin siyang i-convert into present value.
So, what if more than 1 year pa siya? So, gawa tayo ng example. So, sabihin natin, 100,000 ang makokollect natin. So, ang tawag dun sa rate na ginamit natin is discount rate. So, effective rate din siya. So, discount rate, ni-discount natin siya kasi gusto nating makuha yung intrinsic interest income due to time consideration. Kasi yung interest ibinabayad dun sa time. Okay? Okay. So, gawa tayo ng example. So, ang formula natin to convert a future amount, kasi in a certain period of time pa natin siya ma-receive, is 1 plus I to the power of negative n, whereas I is the effective rate and n is the number of period, or I is the effective rate in a specific period. Okay? Sabihin natin, yung 100,000 ma-receive pa natin after 1 year. Yung second installment ma-receive natin after 2 years. Yung third installment ma-receive natin after 3 years. So, paano yan? So, mangyari, itong 1 year, i-discount natin siya ng 1 period. Sa case na to, 1 year. Ayan. 1 period. Itong 2, ibig sabihin 2 years pa natin siya bago ma-receive. Mag-earn, suppose sabihin 2 years pa. So, ibig sabihin, i-discount natin siya for 2 years. Twice siyang i-discount kasi yung rate natin ay per year. At ito ay after 3 years pa natin ma-receive. So, 3 years. So, 100,000 times 1.0248 to the power of negative 1, 97,580.02. So, ito naman, diniscount natin ng 1 year. Ang lalabas, divide 1 times 1.028 to the power of negative 1, or divide 1.0248. Lalabas, 97,580.02. Eh, yun ay 1 year lang. Divide mo pa ulit ng 1.0248. Good for 2 years na yun. So, makukuha natin, or 100,000 times 1.0248 to the power of negative 2. Kasi 2 years pa siya bago ma-receive. Okay, so ang present value ng second installment is 95,218.59. Then, yung third installment ay sa end of year 3 pa. So, ibig sabihin, i-discount natin siya for 3 years. So, 100,000 times 1.0248 to the power of negative 3, 92,914.31. In total, so ibig sabihin, pag itinotal natin siya, yun yung present value nung promissory note worth 300,000. So, dinadala natin siya at present time. Magkano ba yung value ng bawat amount na ma-receive natin on a specific period of time today? Magkano ba yung value na ma-receive natin yung bawat value na yan, magkano ang value today? So, dinala natin siya at year 0 or today. So, 97,580.02 plus 95,218.59 plus 92,914.31 equals 285,712.92. So, ibig sabihin, lahat ng makukolect natin in the future for that particular promissory note, ang value, 285,712.92 today. Okay? Or, kung kaysa isa-isahin siya, meron tayong simplified
formula. Dahil tulad-tulad naman ng siya ng amount, meron tayong simplified formula, which it is the fixed amount or periodical collection 1 minus quantity 1 plus I to the power of negative n over I, whereas FA is the fixed amount of, sa case na to, tigo 100,000 plus, so ang ating I is the effective rate, which is 2.48% to the power of n number of periods. I is the effective rate per period. Okay, so sa case na to, 100,000 yung fixed amount na ma-receive natin times 1 minus 1.0248 to the power of negative 3. Ibig sabihin, ilang periods tayo makaka-receive ng 100,000? 3 times divided by 2.48% equals 200, approximately equal siya to 285,712.92. Okay? So, kailan value siya? At year 0. As of year 0. Ang value ng notes receivable natin is 285,712.92 net of unearned interest income. So, yung unearned interest income lang natin para makuha is magkano yung total amount? 300,000 less 285,000, yung difference unearned. Kasi yun yung interest portion ng notes na hindi pa natin na-receive. At ang tanong, paano yung interest income na na-earn mo with the entire year? So, para makuha annual interest, yung annual interest natin, present value at the beginning of the year. So, at the beginning of year, oops. Okay, so ang ma-earn na interest for the following year, year 1, sa year 0, ang value ng ating notes receivable, 285,712.92. Yan yung date of the transaction date. After 1 year, or sabihin natin, ang year 0 natin is January 1, 2020. So, for the entire 2020, ang ma-earn na interest ay 7,085.68. Prorated yan. Prorated. So, kadalasan gagamitin natin siya per month. Okay? So, next. So, what if natapos na yung year 1 o sabihin natin year 2020 as of December 31, 2020 na. After year 1, di na-collect na natin itong 100,000, mawawala na ito. So, ang ma-receive natin ay itong pang year 2 at year 3. Yung year 2, ilang taon na lang? 1 year na lang. Yung year 3, ilang taon na lang? 2 years na lang bago ma-receive. Okay, tingnan natin. So, yung year 2, ma-receive na lang ay 1 year. Kasi as of year 1 na tayo, natapos na yung 1 year. So, ma-receive na lang natin itong pang year 2 ng 1 year, ito ay pang 2 years. So, di-discount na lang natin ito ng 1 year, ito 2 years. So, ang present value niya, 97,580. Present value natin sa ay 95,218.59. Total, 192,798.61. Yun pa rin ang formula. Kaso, as of year 2, ma-receive natin siya ay dalawang amounts na lang, dalawang 100,000. Kasi yung 100,000, na-receive na natin. So, yung value, tandaan natin, yung kinocompute natin dito, yung value ng notes receivable. So, dahil 2 years na lang siya, 2 years na lang, so, 2 years na yun lang yung ma-receive natin, yung simplified formula natin. So, 192,000 din ang lalabas. So, as of year 1, ang balance na lang ay 192,798.61.
So, mag-earn nyo ng interest for 1 year mula year 1 hanggang year 2, mag-earn siya ng 2.48%. So, 4781.41. So, year 2, for the year 2, mag-earn siya ng 4781. Good for 1 year. I-ratio natin siya ng 12 months kung kinakailangan. Then, paano kapag year 2 na? Nakolekta na natin ito. So, ang kolektahin na lang natin is yung remaining na pang year 3. So, yung pang year 3, kailan natin ma-receive? 1 year na lang. Okay, sa year 3, 100,000, kinuha natin yung present value, 1 year na lang natin siya ma-receive. So, 1 year na lang. So, present value. Ngayon, dahil 1 installment na lang siya, itong formula na to, hindi na siya ganun ka-practical. Same din lang naman kasi yung lalabas. 97,580, 97,580. Bakit? Kasi 1 period na lang. Kung 1 period kasi, at the same amount, 1 period lang, ito na yung ginagamit natin yung formula. Ito ginagamit kapag multiple times of the same amount. So, as of year 2, ang balance natin is 97,580.02. Tapos, for the following year, ito yung balance niya. Pag lumipas yung 1 year, so as of year 2, wala pa siyang earn na interest. Pag nag-lapse na yung period, mag-earn yan. From year 2 to year 3, i-relation natin, depende sa cases, mag-earn ng 1 year interest na 2,419.98. So, 97,580.02 times 2.48%. So, 2,419.98. Okay? So, ngayon, tingnan natin kung paano ba yung process. Dun sa nakukolekta natin, ang tanong lagi natin, dun sa collection on a particular date, magkano yung papasok sa interest at sa principal. Okay? I-plot natin. Okay, so ito yung ating annual installment na ma-receive. So yung case natin is non-interest bearing note. So ibig sabihin, dun sa bawat amount, inclusive na siya ng interest. So titingnan natin, dun ba sa amount of installment, ang unang tanong natin, dun ba sa amount ng installment, inclusive na ba yan ng interest? So, yun lagi yung tanong natin. If yes, hahatiin natin siya into principal and into interest. Magkano ba yun sa principal? Magkano ba yun sa notes receivable? Magkano ba yung sa interest income? Okay? So, kanina, nakuha na natin yung ating mga present values. Ayan. Lagyan na natin ang dates para madali nating mainunawaan. So, as of year 0, sabihin natin, January 1, 2020 today, after 1 year, December 31, 2020, yung payment dates, collection dates. Ayan. Mako-collect natin yung 100,000 sa December 31, 2020, 2021, and 2022. So, tanong, sa 100,000 ba kasama na dyan ang interest? Yes. Yes. Tingnan, yun lagi yung tanong natin. Dun ba sa installment amount, kasama na yung interest, hiwalay na bayad, or inclusive na siya? Kung inclusive na siya, magkano yung para sa principal, magkano yung para sa interest? Okay. So, dahil included na dyan, so, ibig sabihin, may interest portion yung 100,000. Mahahati yung 100,000 into interest and into principal. So, nakuha na natin yung compute. Beginning of the year, January 1, 2020 times 2.48%. So, ito na yung mga interest natin. Ito yung for the entire period, 12 months.
From January 1 to December 31, 7,085.68 na interest. 192, beginning of the year para sa buong 2021. Ito rin yung January 1, 2021. 192,798.61 times 2.48%. 2,478.41. Then at year 3 or year 2022 from January 1, 2022 or December 31, 2021, kinabukasan lang, yung buong taon na interest, 2,419.98. So, yan. So, ibig sabihin, itong 100,000, saan muna i-apply? So, pagbalik natin sa law, ang application lagi ng payment, application of payment, laging una ay sa interest. Okay, so ibig sabihin yung 100,000, babayaran muna yung 7,085. So magbabayad na, makakakolekta na tayo as of December 31, 2020, 7,085.68 for the interest. So ibig sabihin, saan papasok yung natitira? Sa principal. Sa notes receivable. So 92,914.32 plus 7,085.68, 100,000. So, ibig sabihin, dun sa 285,712.92, mababayaran na natin yan, yung amount na yan. Minus 92,914.32, 192,798.61. Or yung formula natin. I-present value natin itong dalawa. Dito. Okay? Same with year 2. Yung 100,000 dito muna sa 4,000 something. Yung remaining punta sa principal. 95,218. Nagbayad siya as of December 31. So, less mo siya dito. Makukuha natin yung 97,580.02. So, meaning as of December 31, 2021, ang balance na lang is 97,580. So, yung payment natin, tatandaan natin, nababawasan lang or nababago lang yung figure natin ng notes receivable ay depende sa pag may collection date or pag may na-earn na interest na hindi pa or na hindi pa nakokolekta or uncollected interest income. Same with year 3. Punta muna sa interest yung 2,4, yung diferensya, magpasok sa principal. So, 97,580, 97,580. As of that date, wala na tayong collectible. So, ganun. So, yung difference niya, yan. Less, ito yung balance. Less, ito yung balance. Less, ito yung balance. So, ganun yung period. Kaya, ang technique dito, pag tayo nasa notes receivable, sa notes receivable ay tingnan lagi natin yung magkano ba yung balance as of the beginning of a certain period. Dun sa makokolekta natin, magkano yung para sa interest muna. Then magkano yung para sa principal. Then, yun na. Paano naman kung halimbawa hindi siya pumatak ng December 31 yung collection date? So, ang trigger mo para mabawasan ng amount na ito, halimbawa, ay January 1, 2020 pa yung collection. So, as of December 31, hindi mo pa ito i-deduct, itong 92,914. Instead, ang tanong mo ngayon, mag-a-add ka ba ng interest dito sa amount na ito? Kasi December 31, makukolect mo pa yung 100,000 ay kinabukasan January 1, 2020 or any other date. So, ang tanong mo, magkano yung i-add ko sa 285,712.92? Ang tanong lang dyan, may interest income ba na hindi pa nakokolekta? Earned na but uncollected. So, for the year 1, na-earn na ba itong buong 7,085.68? Yes, na-earn na yan. For year 2020.
As of year 2020, earned but not yet collected, i-add mo ngayon dyan. 285,712.92, i-add mo ngayon. Basta tatandaan nyo, i-add lang kung may unearned. So, kailan lang mababawas yung 92,914.32? Eh di, kinabukasan pa, December 31. So, ganun yung ating application. So, ganun yan. Magkano dun sa na-collect natin, magkano yung para sa principal, magkano yung para sa interest. Kailan madideduct? Di kung, ano lang kayo, be analytical pagdating sa dates. Then, ito kaya hinahati-hati natin yan. Pag kasi hindi pumatak ng saktong date, ipoprorate natin yan. Depende per year. Per year. Okay, so proceed tayo sa post-assessment. So, try natin yung understanding nyo based on this diagram sa isang post-assessment. So, it will be posted on the Google Classroom. Thank you.